magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Daming ganap. Wala naman, kinakabahan lang kayo sa meeting. Actually, Ba't huwag kayong alam si nyo, Titan J. huwag kayong kabahan. O ganito po kasi wala nakaka-relate. Okay. Nagpatawag po na emergency meeting. So ngayon, pagpasok ko pa lang dito, parang lahat sila, bakit, saan, paano? Sabi ko, Ako nga hindi eh. ko alam. tinatanong, so ikaw may idea ka? Hindi, wala nga eh. Wala. Hindi, ikaw pa yung mga ngiti mo. Pinagdududahan ka eh, no? Eh sabi ko naman, di ba alam niyo naman strength ko yung ideation. Pag hindi ko nailabas sa utak ko, mangingisay ako. Nangisay ba ako? Hindi. Kasi wala kang idea eh. Wala akong alam. Yun lang yung ganap nila. Yun yung ganap ni, kaya sabi ni Diego, ang dami nangyayari. Sabi ko, parang wala naman. Parang wala naman. Pero alam mo, kung bakit parang may ganyang klaseng feeling sometimes. Siguro kapag ka Monday, aligaga. Na-experience nyo na po ba? Ewan ko kung naranasan yun. Pero kasi sa amin dito sa, for context lang, para mag-gets nyo yung mga eksena namin dito. Senaryo sa isang opisina. Sa isang opisina, di ba? Kapag ka ang boss po ay nagpatawag ng emergency meeting, syempre meron niyang di ba? Una, yung word na emergency. Bakit emergency? I mean, ano yung pagmamadali dito, 'di ba? Laging ganun pag sinabi mong emergency, meron itong urgency. Correct. 'Di ba? Parang katulad ng kapag ka hindi naman masyadong super duper urgent, pwede naman i-text sa mga bagay-bagay. Yes, Pero pag alam mong super urgent, anong gagawin mo? Itatawag. Ayan, tama. Hindi ba't kunyari pag madaling araw? Ako ito yung haters ko eh. Ayaw na ayaw ko makakatanggap ng call ng madaling araw. Lalong-lalo na kung ang call ay galing sa nanay ko. Yan. Ibig sabihin yan, merong hindi magandang nangyari. Correct, Diba? correct. Ibig sabihin, merong emergency. Maliban na lang kung lasing yung nanay mo. Correct. Kung alam mo nga nanay mo ay tumawag ng 2:30 at lasinggera siya, baka naman hindi emergency. Baka ang emergency niya, nak, kulang ba yung panginom ko? Baka pwedeng padala ka dyan, di ba? Pero kapag halimbawa, sa konteksto naman, ng opisina, kapag ka nagkaroon ng emergency meeting, kahit na, yung bang feeling ba, Jex, na kahit wala ka namang ginawang kasalanan, parang mag-iisip ka ngayon, parang may kasalanan Hindi, ka. kasi ako natatawa ako sa kanila kasi nakita ko yung sarili ko dati nung bata ako dito. Kasi nga, nagulat ako si Titan Jella, andito ang aga, parang hindi Pero hindi daw ba't nakatulog. nag-basketball game sila today? Sabi ko nakatulog ka ba kagabi? Hindi pa. Hindi. Kasi po yung patawag po ng emergency meeting parang Saturday. Tama ba? Saturday. So meron pang isang buong Sunday na mag-iisip ka na ang tagal naman ng Lunes, ano bang mangyayari? Tama. Ganon. Diba? Lalang, bukas balitaan namin kayo kung ano tong pinagkakatarantahan. And one thing's for sure mga kabisyo, this is a sign of overthinking. Yan. Sa totoo, halimbawa, alam mo sa totoo lang nung sinabi din sa akin emergency meeting, sabihin sa mga tao na dapat maka-attend, ganyan. Ang unang pumasok din talaga sa isip ko, anong ginawa ko? Pero wala akong ginawa. Tapos alam mo yung mag-flashback ka, may mga nasabi ba akong hindi tama? Meron ba akong nakwento ang hindi dapat? Bihira ka pa naman magkwento. Bihira pa naman ako magkwento. Siyempre yung kaba ko wagas kasi alam mo na, bihira ako magkwento, di ba? Yung mga ganong klase mga eksena. But one thing's for sure, sa lahat ng mga pag-overthink po natin, pansinin po natin sa ating mga buhay, ang dami na nating inisip na natin siya ng inisip, umabot na sa malayong inisip natin, di ba? Pero kadalasan, yung mga naiisip po natin na in-overthink natin, na hindi na natin in-enjoy yung buhay natin o yung present moment, hindi naman po talaga nangyayari. Di ba? Actually, asawa ko nga nagtanong nung nakita niya na may emergency meeting.
Anong nangyari? Oo, Ganun yung ganyan. reaction nila. Oo. Bakit? Oo, ganyan. Ganyan din yung asawa ko. Tapos ako naman parang, wala naman siguro yun eh. Nagtanong naman ako. Parang Oo. ayos naman. So, wala naman yan. Hindi naman yan para kabahan ng lahat. Oo, Ganon. kaya sinabi ko sa mga kasamahan ko dito, sabi ko, ganito na lang para hindi ka mahirapan, expect the worst. Oh, yan. O kaya, Wala ka namang ginawang masama, di ba? yun talaga yung wala ka namang Tsaka ginawang pag masama. andito naman tayo nagtatrabaho, kung anong utos ng boss, di sundin natin. Ayan, ganon. Diba? Reminders lang naman daw, Jegs. Oo. Yun ang sabi. Oo. Oo. Sabi ko nga din sa kanila, siguro ano lang yan. Hindi, pero kasi, aminin na natin, dito po kasi sa amin, kapag halimbawa may emergency meeting, may mga mangyayari kasi ibig sabihin Oh, usually, may may mga precedents changes. kasi na Oo, dati. correct. In the past po kasi, kapag kaganyan na biglang nagpatawag, meron po kasing mangyayaring changes, Oo. o kaya may mga, basta may mga mangyayari. Magbabago yung buhay mo. Oo, correct. Kasi natatandaan ko, bihirang-bihira ako magpatawag ng emergency meeting na ako with the team. Oo. And parang... yung huling emergency meeting mo, yung wala na si Christopher. Oo, di ba? Yun yung huling emergency meeting. Eh, di ba sabihin, major. Oo. Kaya kabahan na yung mga nagpatawag na emergency meeting today sa office. Pero yun nga, ulitin ko po, minsan, nandun tayo sa sitwasyon na masyado nating in-overthink ang isang bagay. Pero has it happened? Correct. Nangyari na ba? Oo. Di ba? Kung ano-ano na yung mga scenario na naiisip natin. Siguro palibasan, normal lang naman sa atin yun na makakaisip tayo ng mga kung ano-ano mga scenario. Pero hindi pa naman po dumadating. Well, it's a thing siguro sa mga batang empleyado. Kagaya yan, sila Mara, Yan. sila Titan Jello, sila Charm. So, kami po mga OGs kasi been there than that. So, alam na namin kung ano man ang sundin. Correct. Yun, nagtatrabaho tayo. Sundin natin yung mga boss. Susunod tayo. Kung ano man ang Oo. reminder, susunod po tayo. Kasi definitely para sa kabutihan naman ng kumpanya yan. Alam mo, meron akong isang kakilala na, ayan na naman po tayo, nagkakwento na naman po tayo ng makakilala, di ba? Meron akong kakilala na ayaw niya ng ganyan. Kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Oo. Hindi man malaki yung negosyo niya, pero siya yung sinusunod. Oo. As in, siya yung magpapatawag. Oo. Siya yung siya yung tagapasunod, siya yung magpapatawag ng emergency meeting, ganyan. Kasi ayaw niya, na-experience niya yun eh. Ayaw niya yung feeling na pinapatawag. Parang natutuyuan ka Oo, sa correct. Oo. Gusto niya, siya yung magpapatawag. Ayaw niyang siya ang itatawagin. Diba? Kanya-kanya. Kaya may mga iba na meant to have their own business kasi they don't want to have a boss. Ganyan. Mga Mukhang ganon. mali pala yung sinagot ko sa kanila kanina. Bakit? Kasi nagbigay ako ng mga senaryo. Pag nagpatawag kasi ng meeting, ganito man nangyari. Yan. Mas lalo silang kinabahan. Kasi pinipilit nga nila ako na may alam ako. Sabi ko nga wala. Feeling ko wala yan. Wala yang wag po kayong Aba, kabahan. Yung chill na kayo. sa mga tinawag po ngayon Oo, sa na may emergency meeting. correct o di naman kaya. Di ba hindi? Pero parang gano'n naman even when we're in school. Kunyari normal na course of the day. Aha. Tapos bigla kang pinatawag ng guidance o kaya pinatawag ka ng teacher. Eh lagi mo iisipin, may ginawa ka kahit wala ka namang ginawa. Ayan, totoo. Di ba? Kasi out of the ordinary. Yun lang Correct. din siguro. Parang pagbasag sa routine, di ba? Out of the ordinary, minsan nakakakaba. Aha. Ganyan. Oh. It happens mga kabisyo. Ayan. Don't you worry. Kung wala namang ginawang mali. Oho. Diba? At kung meron mang ginawang mali, wala namang buhay ka pa. At Correct, habang nabubuhay ka, pwede pang itama yan. Oo. Diba? Katulad ng nangyayari sa ating bansa. Diba? Bakit ano bang nangyayari sa Hindi lang. Mga kaibigan, Wala naman ako. Kwento mo sa atin. Nicolas, reporter, pasok! Hindi, ang ibig sabihin, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Pwede pang magbago. Pwede pang, hopefully, di ba, mali mo sa lifetime pa natin, Diego Bandido, maka-experience pa tayo ng pagbabago talaga na maganda. Kaya nga eh. Oh, di ba? Kaya sa mga, ikaw kabisyo, sa mga napapanood mo, nababasa mo online, mag-ingat talaga tayo ngayon kasi again, it's a battle of narratives eh. Correct. Magkabila ang kampo, alam natin parehong may nagsisinungaling. Aso sinasabi mo, parehas nagsisinungaling. Anong Yung sinasabi yung mo? kapitbahay yung namin. kapitbahay mo. Yung ba yung topic? Okay. Nakakalurkey. Sa lahat ng mga kabisa natin na ngayong Lunes na ito, hindi masyadong maganda ang gising, hindi masyadong maganda ang start ng inyong week. Alam mo, hindi naman po totoo na pag inumpisan mo yung linggo mo ng hindi maganda, the rest of the week ay hindi maganda. Para katulad ng pag inumpisan mo daw yung taon ng hindi maganda, hindi magiging maganda the rest of the year. Hindi naman po yung totoo. Ang nagbabago po ang lahat every day. Correct. Ayan, hindi mo
umaano. Like for example ngayon, di ba, ang init-init. Tapos biglang umulan. Uulan. Bumabaha. Kaya nga. Hello. Hindi mo naman talaga masabi. So pag bumabaha, anong mangyayari ni Coliala? Pag bumabaha, anong mangyayari? Oo. Depende kung anong klaseng pagbaha. Ano bang naaalala mo pag may pagbabaha? Bakit ang naisip ko wet? Nagwa-water. Bakit yun yung top of mind ko? Mamasama sa akat eh. Oh, yun naman. Tapos ang rotational brownout na nangyayari ngayon. Uy, meron akong nabasa na ano. Pero syempre, alam nyo po, eto nga kakasabi lang ni Jegs, mag-double check po kayo bago kayo maniwala kasi kung ano-ano na rin yung lumalabas. Yeah. Pero meron akong nabasa, whether or not it's true, but hindi naman siya imposible na dahil dun sa rotational brownout, yung mga hospitals na hindi handa for it. Tapos yung may mga equipment, may mga machine na naka-attach sa mga tao. May namatay dahil dun kasi hindi medyo matagal bago bumalik. And in fact, meron akong recent talaga na kwento ng isang malapit na kaibigan na isipin mo yung nanay niya mga 2 days sa ER ng government hospital. Kasi walang mapaglagyan. Tapos, yun lang. Experience na ako dyan Oo. Yung last na heart attack ko, sinabihan lang sa asawa, ay na heart attack na po siya. Ganun lang? Oo. Ano kung ano? Ay, tinanong ko anong hospital. Di ba? Pero parang ganun lang. nakakalungkot siya Oo. talaga. And it happens. Nangyayari talaga siya. So parang mararamdaman mo na walang urgency na parang it's just a normal day para sa kanila. At hindi naman din natin At hindi na natin masisisi kasi ang dami din nilang pinagsisilbihan. Oo, correct. Tsaka Yun kulang yung- din sila sa mga gamit. Correct. Yun eh. 'Di ba yung kaibigan nga natin na Yumao, 'di ba? Nakasamahan natin sa DZRH. Yes, Yun yung oo. kwento ng mga Ay, kamag-anak. isa pa sa nakakalungkot. 'Di ba din. na pagpasa-pasa kasi hindi kompleto yung Correct. ospital Kung na meron napuntahan. ng masinata, walang operator. Walang operator. Yung ganun ba? At ang nakakalungkot dyan, yung nagiging normal na siya, tinitake na natin as tinatanggap normal. na lang. Oo. Ang mahirap kasi, tinatanggap na lang natin. Tapos pagdating ng halalan, ganun pa rin. Ano, Nicole? So, Hindi, wala. Ano dapat gawin bilang isang aktivista na Nicole Yala? Lumabas ka dyan! Ayaw, tago siya. She's asleep. Natulog. Yung pagiging aktivista ko, ginagamit ko muna sa ibang paraan. Pero it's just a reminder also, di ba, na sabi, ito totoo to tayo mga Pilipino, napakahilig nating sumuport sa mga international singing competitions, di ba? Grabe yung pagpili natin pagdating sa pageant. Gina G tayo, talagang, bilang ako ay pageant lover, Jegs, talagang nakikita kong gaano ka-passionate ang mga Pilipino. Pagdating sa pageant, grabe talaga yung As in, pagbawa, isang kandidata, kaya talaga nilang i-scrutinize, pagka diin-diinan yung pag-understand sa kanyang buong pagkatao. So sana in the same way, kung gaano tayo nag-value na mga rumarampa at sumasali sa ating mga international pageants, 'di ba? Ganon din tayo mag-scrutinize ng mga pipili nating nakaupo. Bubusisiin natin ng maayos. Correct. At Kasi check the narrative. Double check. Ito na yung nangyayari sa atin. Ito na yung epekto na parang binabaliwala natin dati. Oo. Yun. So, Kaya nga, ang punto natin ay ending na ng segment, Kaya di ba? nga. Exit na muna for now. Hindi, let's just be wise. Yes, oo. Yun lang po yun. Oo. Maging wise kasi hanggang kailan po tayo makakarinig ng kwento Better ang summer sa kinakaya. at ang Forever! Ang karugtong. Di ba? Di natin sure, Jex, di ba? Pero oo naman, ang daming kababayan natin na kawawa. Yeah. Ang daming kababayan natin yung nahihirapan. So, sana ganun din. Kung gaano po tayo passionate sa ating mga konteserang mga beauty queens, ganun din tayo maging passionate sa pagpili ng susunod na uupo. tama. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent.
Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. And sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Oras sa Love Radio. 12:40! That time check was brought to you by MX3. Dito ako bilib. and Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro